Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapatid, huminga ka ng malalim. Isa pa. Damhin mo ang bawat pasok at labas ng hangin sa iyong mga baga. Sa sandaling ito, nais kong isipin mo na ang silid na kinalalagyan mo ngayon ay hindi na isang silid ng ospital o silid ng bighati, kundi isang banal na santuaryo. Ang Diyos ay naririto. Nararamdaman niya ang bawat kirot na tila humahati sa iyong katawan. Naririnig niya ang bawat hikbi ng iyong puso na hindi mo mailabas sa iyong mga labi. Huwag kang magmadali, kapatid. Ang Diyos ay may oras para sa iyo. Hindi siya nagmamadali. Nais niya na ibigay mo sa Kanya ang lahat ng iyong takot, ang lahat ng iyong pag-aalinlangan, at ang lahat ng iyong mga katanungan kung bakit ito nangyayari sa iyo. Panginoong Jesus, Ikaw ang Alpha at Omega, ang dakilang manggagamot na walang pinipiling panahon. Lumalapit kami sa iyong lukna ng awa ng may buong pagpapakumbaba. Kinikilala namin na kami ay alabok lamang, marupok at madaling mabuwal kung wala ang iyong lakas. Lord, bago namin hilingin ang himala ng kagalingan para sa aming mga laman, isinasamo namin ang iyong banal na kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin mo kami kung mas pinili naming makinig sa ulat ng mundong ito kaysa sa iyong ulat ng buhay. Patawarin mo kami kung hinayaan naming mamugad ang galit at bait sa aming mga dibdib. Ngayon, Panginoon, sinisiyasat namin ang aming puso. Mayroon bang mga taong hindi namin mapatawad? Mayroon bang mga sugat ng nakaraan na naging lason na sa aming espiritu? Sa iyong banal na pangalan, Jesus, pinipili naming magpatawad ngayon. Pinapatawad namin ang mga taong nanakit sa amin, ang mga taong nangiiwan sa amin sa gitna ng laban, at ang mga taong nagdulot ng sugat na hindi na nakita ng iba. Binibitawan na namin ang lason ng kapaitan. Hugasan mo kami, Lord, ng iyong banal na dugo. Gawin mong malinis ang aming konsyensya. Alisin mo ang anumang espiritual na hadlang na nagpipigil sa daloy ng iyong kapangyarihan. Tinatanggihan namin ang espiritu ng katakutan, ang takot sa diagnosis, ang takot sa kamatayan, ang takot sa kinabukasan ng aming pamilya. Pinalalayas namin ang takot na iyan sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang iyong pag-ibig ay nagpapalayas ng lahat ng katakutan. I-relax mo ang buong katawan, mula sa aming noo, sa aming mga balikat, sa aming dibdib, hanggang sa dulo ng aming mga paa. Hayaan mong ang iyong banal na kapayapaan na lampas sa lahat ng pag-unawa ang siyang maghari sa aming buong pagkatao. Handa na kami, Panginoon. Kami ay malinis na sigla na ngayon, handang tumanggap ng iyong dakilang haplos. Manatili ka sa amin, Jesus. Amen. Sa sandaling ito, Panginoong Jesus,
Ipinapatong namin ang aming mga kamay sa espiritual na paraan sa bawat bahagi ng aming katawan na may karamdaman. Ikaw ang Divine Architect. Ikaw ang lumikha sa amin. At alam mo kung paano kami aayusin. Inuutusan namin sa bawat selula, bawat tissue, at bawat organ na bumalik sa iyong banal na disenyo ng kalusugan. Mula sa tuktok ng aming ulo, Lord, ayusin mo bawat ugat at bawat bahagi ng aming utak. Sa mga dumaranas ng stroke, neurological disorders o Alzheimer's, inuutusan namin ang bawat neurotransmitter na gumana ng tama. Tunawin mo ang bawat blood clot. Sa mga may tumor o bukol sa ulo, sa init ng iyong banal na espiritu, tunawin mo sila ngayon din. Hanggang sa maglaho at hindi na muling makita pa. Hipuin mo ang aming mga mata. Ibinalik mo ang paningin sa bulag. Kaya ibalik mo ang linaw ng aming mga mata. Alisin ang katarata at glaucoma. Hipuin mo ang aming pandinig. Buksan ang mga saradong tainga. Bumaba ka sa aming mga baga. Ikaw ang nagbigay ng hininga kay Adan. Hingahin mo ng bagong buhay ang mga bagang ito. Alisin mo ang pneumonia, tuberculosis, asthma, at lahat ng bakas ng virus o cancer sa baga. Paluwagin mo ang paghinga namin, Lord. Hayaan na bawat hininga namin ay maging hininga ng iyong tagumpay. Hipuin mo ang aming puso, ang sentro ng aming pisikal na buhay. Ayusin mo bawat valvula, bawat artery, at bawat ugat. Linisin mo ang aming dugo mula sa kolesterol at anumang bara. Sa mga may mataas na blood pressure, inuutusan namin ang aming puso na tumibok ayon sa iyong banal na ritmo. Linisin mo ang aming dugo mula sa leukemia, anemia, at lahat ng uri ng toxins. Hayaan mong ang iyong banal na dugo ang magsilbing gamot na dumadaloy sa bawat ugat namin. Naglilinis at nagbibigay ng bagong lakas. Dumako ka sa aming internal organs, sa aming atay, bato, at pancreas. Linisin mo sila, Lord. Sa mga kapatid naming sumasailalim sa dialysis, kami ay sumasamo para sa isang miraklo. Buhayin mo ang kanilang mga kidneys. Pababain mo ang creatinine level sa normal level. Ipakita mo na ikaw ang Diyos na nagpapanumbalik ng tissue at laman. Sa mga may diabetes, ayusin mo ang pancreas para maging normal ang insulin at sugar levels. At laban sa espiritu ng cancer, kami ay tumitigang ng may autoridad. Anuman ang stage nito, sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang bawat malignant cell na matuyo mula sa ugat. Hindi kayo kabilang sa templo ng Diyos. Mamatay kayo at hindi nang bumalik pa. Salamat, Panginoon. Dahil nararamdaman na namin ang init ng iyong presensya. Salamat dahil ang kaginhawaan ay dumadaloy na ngayon sa bawat tissue na dating may kasakit. Salamat dahil ang aming lakas ay muling bumabalik para sa dang-agila. Hindi kami maghihintay sa resulta ng laboratorio bago namin kaya purihin. Ngayon pa lang ay itinataas namin ang aming mga kamay sa pasasalamat.
Salamat sa maayos na pagtulog na ibibigay mo sa amin ngayong gabi. Salamat dahil bawat gamot na iniinom namin ay binabasahan mo upang maging mabisang instrumento ng iyong paggagaling. Lord, basbasan mo rin ang mga doktor, nurse at lahat ng nag-aalaga sa amin. Bigyan mo sila ng karunungan at malambot na puso. Pero higit sa lahat, ikaw ang aming pinagtitiwalaan. Hinihiling din namin ang iyong pagpapala sa pamilya ng aming kapatid. Alisin mo ang kanilang pag-aalala at punan mo ang bawat pangangailangang pinansyal na daladala ng sakit na ito. Ipakita mo na ikaw ang aming provider, ang aming Jehovah Jireh. Ipinapahayag namin na ang aming kapatid ay mabubuhay at hindi mamamatay.